Magandang araw po, Sir Neb. Tawagin niyo na lamang po akong Margie. Nag-email po ako sa inyo para ibahagi yung nakakatakot na naging karanasan ko sa isang daan na kinatitirikan ng 3 malalaking puno na kung tawagin ay Tres Marias. Matatagpuan po ito papunta sa Clark Freeport Zone. Noon pa man, Sir Neb, marami na po akong naririnig ng mga kwento tungkol sa lugar na yon. Sa katunayan, pinangingilagan ng ilang mga driver ang daan na yon. Kapag daw kasi natapat ka doon sa 3 magkakatabing puno na yon, siguradong mahigit 70% na maaaksidente ka. Karamihan nga ay binabawian talaga ng buhay. Noon hindi po talaga ako naniniwala sa mga usapan na ito. Para sa akin kasi, nasa driver lang talaga ang problema kapag nagkakaroon ng aksidente. Katwiran ko pa nga ay wala namang kinalaman yung 3 malalaking punong yon dahil hindi naman yun gumagalaw mula sa pwesto nila. Natatawa pa nga ako kapag sinasabi ng iba na may mga masasamang espiritu raw na nakatira doon at nagpapakita lalo na kapag gabi. Ako kasi yung tipong hindi talaga nagpapaniwala sa mga bad spirit o kung ano-ano pang kwentong katatakutan. Pero noong 2018, hindi ko lubos akalain na ako mismo ang makakaranas ng kakaiba sa mga punong yon. Dahilan para paniwalaan ko ang mga kwentong dati ay hindi ko pinaniniwalaan. Pasado 10:00 yun ng gabi. Galing ako sa isang event nun at eksakto naman na doon talaga sa Tres Marias ang daan ko pa uwi. Nang gabing yon, hindi talaga ako mabilis magmaneho. Hindi naman kasi ako nagmamadali, kaya sakto lang yung bilis ng takbo ko. Nung malapit na ako sa 3 punong yon, bigla na lang huminto yung kotse ko. No choice ako kung hindi bumaba para tignan ang makina. Maayos naman ito, lalong hindi rin naman ako nawalan ng gas. Muli kong pinaandar yung sasakyan. Gumana naman yon, kaya pinagpatuloy ko ang pagmamaneho. Nung nasa tapat na ako mismo ng 3 puno, naramdaman ko na biglang bumigat yung manibela. Bumagal din yung andar ng sasakyan. Yun bang tipong parang daig ko pa ang naplatan ng gulong. Pero nasiguro ko na hindi naman talaga flat yung gulong dahil bumaba pa ako para i-check yun. Nang muli ko nang paandarin yung kotse, hindi sinasadyang napatingin ako sa 3 puno. Ganun na lang ang pagkasindak ko nung may makita akong mga anino. Akala ko noong una ay light reflection lang yung mga yon. Pero hindi. Nung titigan ko ay sobrang kinilabutan ako. Nasiguro ko na mga anino sila na talagang hugis tao. Tapos ang pinakamasaklap pa, pagtingala ko ay may nakita akong nakalutang na paa. 3 pares yon at hindi ko talaga makita yung katawan. Basta mga paa lang yung nakikita ko. Dali-dali kong pinaharurot yung sasakyan, pero hindi ko na malayan na lumihis na pala ako sa daan ko. Eksakto naman na may paparating na sasakyan. Nagkabungguan yung mga sasakyan namin. Buti na lang hindi solid yung pagkakatama. Kumbaga sa gilid lang ng bumper. Yung kabanggaan ko ay hindi naman nasaktan. Eksakto na tsuhin ko pa pala yun. Samantala, sa lakas ng pagkakapreno ko, nauntog ako sa manibela, kaya naman pumutok yung gilid ng kilay ko at mabilis na tumulo yung dugo. Buti na lang at yun lang ang nangyari. Walang buhay na nawala. Agad naman naayos yung usapan sa aksidente dahil kamag-anak ko naman yung nakabanggaan ko. Simula nun, sa tuwing dadaan ako sa lugar na yon, bumubusina na ako. Hindi na rin ako tumitingin sa mga puno dahil ayaw ko nang maulit yung mga nangyari noon. Hello po, ako nga po pala si Jomar. Nakatira po ako sa Cavite. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tunay ko pong karanasan. 3 taon na po akong rider. Kung saan-saan na ako nakarating, sakay ng pinakaiingatan kong motorsiklo.
Regalo pa ito ng tatay ko na nasa abroad. Hindi ko lubos akalain na isang aksidente lang ang sisira ng motorsiklo ko. At hindi ito pangkaraniwang aksidente dahil isang multo ang naging dahilan nito. Dito sa lugar namin, mayroong pakrus na daan. Hindi ito simentado, pero hindi rin naman baku-bako yung daan. Takip silim pa lang nang dumaan ako roon. Yun kasi ang bukod tanging daan papunta sa bahay ng nililigawan ko. Bago ako umalis sa bahay, pinaalalahanan na ako ng nanay ko. Magdoble ingat daw ako dahil marami na nga ang naaksidente sa daan na yon. Noong nandun na nga ako, hindi ko maintindihan kung bakit pinagpapawisan ako ng malamig. Gayong malakas naman yung hangin. Nagsitayuan din yung mga balahibo ko. Basta hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko nun. Paano ba naman kasi ay napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Inisip ko na lang na baka napasobra lang ako sa kape. Noong nandun na ako sa mismong intersection, bigla akong napapreno. Paano kasi? Mayroong isang babae na nakatayo roon. Hindi ito yung tulad sa mga napapanood natin sa mga horror movies na mahaba ang buhok na nakatakip sa muka. Nakasuot ng puting bestida, nakalutang at kung ano-ano pa. Basta para lang itong simpleng babae. Naka-t-shirt at pants. Maayos ang buhok at hindi naman nakalutang. Wala talaga sa isip ko na isa yung multo. Akala ko nga, Sir Neb, baliw lang yun. Kaya naman binusinahan ko ng paulit-ulit. Pero parang hindi niya naririnig yung busina. Isa pa, nakatingin lang ito sa akin na para bang may gusto itong sabihin. Pinaandar ko uli yung motor. Naisip ko na ako na lang ang iilag para iwas aksidente. Kaso ang nangyari, nung umaandar na ang sinasakyan ko, mabilis pa sa kisap matang naglaho yung babae. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid, pero hindi ko na talaga ito nakita. Nang oras na yon ay sobrang kinakabahan na ako dahil iba na yung naiisip ko. Pumasok na rin sa isip ko na baka multo yung babaeng yon. Hindi nga ako nagkamali, Sir Neb. Nang mapatingin ako sa side mirror, laking gulat ko nang makitang may nakaangkas sa likuran ko. Walang iba kundi yung babaeng nakita ko. Sa sobrang takot ko noon ay naibangga ko sa poste yung motor ko at doon na nga ito nasira. Sa sobrang taranta ko, iniwan ko yung motor tapos tumakbo na ako kahit pa puno ng mga gasgas yung katawan ko. Tumilapon kasi ako dahil sa lakas ng impact. Hindi ko na nga namalayan na nakarating na pala ako sa bahay ng nililigawan ko ng ganoon ng ayos. Sila pa mismo ang nagsugod sa akin sa ospital. Nang sabihin ko sa kanila ang tungkol sa nakita ko, hindi na sila nagtaka. Meron daw talagang umaangkas doon sa krus na daan. Ako po si Jen. Gusto ko lang pong ibahagi yung naging karanasan ng tatay ko sa isang nakakatakot na daan sa pagitan ng mga pilapil. Matatagpuan po yan dito sa amin sa Dapdap, Bamban, Tarlac. Hindi naman po makipot yung daan na yon. Kasyang-kasya po yung mga four wheels na sasakyan. Tapos medyo may allowance pa nun para sa kasalubong na sasakyan. Yung daan na yon ang shortcut papunta sa amin. Pero hindi po dumaraan doon yung mga driver na taga sa amin. Kinatatakutan po kasi nila yung daan na yon. Bukod daw kasi sa marami nang naaksidente, may nagpapakita pa raw doon. Minsan naman ay bigla na lang daw umaalingaw-ngaw yung boses ng babaeng umiiyak. Kung may motorista man na dumaraan doon, nakakailang busina pa sila bago makarating sa dulo. Eksaktong Huwebes Santo noong 2017. Pumasada pa raw noon si tatay dahil sayang naman daw yung kita. 12:00 raw ng tanghaling tapat. Pauwi na raw noon sa amin si tatay dahil kahit papano ay kumita na siya sa pamamasada ng kanyang tricycle. Nagpasya raw siya na doon na lamang sa daan na yon tumaan
dahil nagugutom na raw siya at hindi siya nag-almusal. Maaga kasi siyang umalis ng araw na yon. Gawa ng yun nga ang pinakamalapit na daan ay doon na siya lumiko. Nasa kalagitnaan pa lang daw ng daan, may nakita na siyang dalawang bata. Yung isa may dalang bulaklak ng sampagita at ilang-ilang. Yung isa naman may dalang krus na pabaliktad niyang hinahawakan. Hininto raw ni tatay yung tricycle sa tapat ng dalawang bata. Naawa raw siya dahil napakarungis ng mga yon. Punit-punit yung damit at parehong walang suot na tsinelas. Tinanong daw ni tatay kung binebenta ba nila yung mga bulaklak. Balak daw niya na pakyawin para maubos na at makauwi na sila. Sabay daw na humarap sa kanya yung dalawang bata. Nagulat pa siya nang makita ang mga mukha nila. Puro dugo, tad-tad ng malalalim na sugat at yung mga mata nila, wala na. Purong itim na lamang yon, kung saan kita yung bungo nila. Nagsisigaw daw si tatay, sabay harurot ng tricycle. Nagulat pa siya nang biglang tumagilid yung tricycle at dire-diretso itong nalaglag sa pilapil. Para daw may tumulak dito, kaya hindi niya na nakontrol yung manibela. Ilang linggo ring ininda ni tatay yung sakit ng katawan niya nun. Simula nang mangyari yun, Sir Neb, hindi na kailanman dumaan doon si tatay. Isa rin siya sa patunay na may mga nagpapakita nga sa lugar na yon.